ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Osias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan, ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad ng patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ng mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ko magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong ninyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng isang pera? Gayunmay, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. O, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sabihin nyo nga po, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, you are blessed. Mas malakas. Tapos sabay-sabay natin sabihin, we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating mabuting balita ay ang pagpapatuloy ng pagpapaalala at pagbibini ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol na kanyang mga sinugo. At dito, pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na tataas sa kanyang guro at wala din namang alipin na tataas sa kanyang Panginoon. Ano ang itinuturo dito ng Panginoong Hesus? Pagpapakumbaba. Sabihin nga po ninyo, yan. Pinapaalala ni Hesus, sinusugo ko kayo, pero tandaan ninyo, huwag lalaki ang inyong ulo. Ayan. Sapagkat yung mga kapangyarihan na meron ng mga apostol ay hindi galing sa kanila. Ang kanilang mga talino at karunungan sa pananalita ay hindi galing sa kanila. Yan ay galing kanino? Sa Diyos. Kaya kapag sila ay pinapaalalahan ng Panginoong Hesus, kapag kayo mangangaral, huwag itataas ang sarili. No? Kasi may mga ganyang tao, no? Kapag sila ay nakapagsasalita, ay itinataas po ang kanilang mga sarili. Pero hindi dapat gayon. No? Sabi nga sa ating mga Pilipino, huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Kailangan kung sino yung nasa bangko, yun ang itaas mo. At yun din ang pinapaalala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Huwag kayong magyayabang. Sapagkat bilang mga alagad ko, ang itataas ay walang iba, kundi sino? Walang iba, kundi ang Diyos. Amen? Ikalawa, dito pinapaalalahanan ni Hesus sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot. Sabay-sabay nga tayo, huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat dito pinapaalalahanan ni Hesus ang kanyang mga alagad, tandaan ninyo, walang lihim na di nabubunyag. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan nyo katabi nyo. Tanungin mo, may secret ka ba? Alam niya ni Lord. Ayan, no? Sapagkat dito, pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus, bilang mga alagad ko, ipangaral nyo lagi ang totoo. Amen? Huwag kayong matakot sabihin ang totoo, sapagkat ang sino mang nasa katotohanan, kakampi ni Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Huwag tayong matakot, ipangaral ang katotohanan. Sapagkat sa panahon ngayon, ang daming mga taong sinungaling. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, tulog yan. Oh. Tanungin mo, sinungaling ka ba? Ha? Huwag. Sapagkat kapaala-paala ng Panginoong Hesus, ipangaral lagi ang katotohanan. Ano? Sapagkat ang sino mang nasa katotohanan ay lagi nasa liwanag ng Diyos. Amen? Ano yung una? Pagpapakumbaba. Pangalawa, huwag kayong matakot. Ano yung pangatlo? Mahalaga ako kay Lord. Sabay-sabay nga tayo. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Hesus, yung mga maya, nakakita ba kayo ng maya? Huy, ano yung tsura ng maya? Hindi ganun kalaki yung maya. Hoy, isda yun. Ganun kaliit lang yan, yung lumilipad-lipad diyan. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Yang ang maya, hindi nagtatrabaho, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, pero nabubuhay. Ano pa kaya tayo? Kaya tayo bilang mga sinugo ng Pong Hesus Nazareno,
mahalaga tayo sa Kanya. At kung tayo'y sinugo ng poong Jesus Nazareno, ay huwag tayong mag-alala kung ano man ang ating kakailanganin. And my God shall supply everything I need. Sabay-sabay tayo. And my God shall supply everything I need. Mas malakas. 1, 2, 3. Wala na. And sabi, and my God shall supply everything I need. Kapag sinugo tayo ni Jesus, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya magtiwala lagi tayo sa pong Jesus Nazareno. Magtiwala lagi tayo kay Jesus. Sinugo niya tayo, tutulungan niya tayo, at kung anong pangangailangan natin, ibibigay niya. Amen? Pakinggan natin ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay ang kwento ng pagtawag ng Diyos kay Propeta Isaías. At itong si Propeta Isaías ay isang saserdote. Bakit? Nakapasok siya sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. At pagpasok niya doon, nakita niya, wow, no? Napaka-majestic, no? Nakita niya ang Diyos, no? Nakita niya mga anghel, at ang mga anghel ay nagsasabi, banal, banal, banal ang iyong pangalan. At anong sabi ni Isaías? Hindi ako karapat, dapat mamamatay ako. Bakit? Ako'y makasalanan. Subalit yung pinakamataas na anghel, ang serapin, kumuha ng baga at inilapit sa kanyang labi. No. At anong sabi nung serapin? Lahat ng kasalanan mo ay napawi na, nalinis na. At tapos nagtanong ang Diyos, sinong aking ipadadala? Sino ang aking isusugo? Anong sabi ng propeta? Narito po ako ang isugo ninyo. Sana ganun din tayo. Bakit? Araw-araw, ang Diyos ay nagtatanong, sino ang isusugo ko? Sino ang ipadadala ko? Handa ba tayo? Handa ba tayo? Handa ba tayo? Handa ba tayo? Kaya pag tumatawag ang Diyos, don't say no, say yes. Why? Kasi kapag tayo tumugon sa Diyos, sa Kanyang tawag sa atin, anuman ang kakailanganin ko at kakailanganin natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? At kapag tayo isusugo ng Diyos, huwag tayong matakot kung anong sasabihin natin. Bakit? Gagamitin ako ng Diyos para ipahayag kung ano ang tama, nararapat, at kung ano ang katotohanan. Amen? Pero may paalaala, huwag masyadong tataas ang ulo. Hindi pwedeng mas mataas ako sa Diyos. Kailangan ay may pagpapakumbaba. Sapagkat walang alipin na tataas sa kanyang Panginoon, at wala ring alagad na tataas sa kanyang guro. Magpapantay lang yan, subalit hindi siya pwedeng tumaas. Bakit? Kasi kung wala ito, wala din ako. Tama lang ng magpantay, pero yung humigit hindi na pwede. At ito'y tinuturuan ako ng Panginoong Hesus, kapag kayo sinugo ko, huwag lalaki ang inyong ulo. Ang itataas ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Hari nawa, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong umagang ito, nawa ang mga aral ng mga salita ng Diyos, lalo't higit ang mabuting balita, bitbitin natin. Hindi lang nasa tenga, hindi lang nasa isip, maglakbayan patungo sa ating puso upang nang sa gayon, ito ay ating maisabuhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tumayo po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan,
at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa pananalangin sa Diyos at ang ating walang hanggang Ama. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan, nalalaman na panig sa atin ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at reliyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Yaong mga namayapa naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalangit na Ama, ipinauubayan namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aba naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon, At sumairin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihiyag na kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak ng katawan ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay loobin mo lagi lumiyon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.